confess sin. Mga kasalanang inihingi ng tawad sa Diyos. Yan, bayad yan ng biyaya. Covered by grace yan. Ano mang kasalanang hindi hinihingi ng tawad kahit may biyaya ang Diyos, walang kapangyarihan ng biyaya doon. Pag hindi natin inihingi ng tawad yung mga pagkakamali. Malinaw ba, kapatid? Tandaan niyo yan. Every sin, all wicked things are sin. Lahat ng masamang hangarin o masamang gawi ay kasalanan. Pero, pwedeng ang mga pagkakamali na ito ay mabayaran ng biyaya ng Diyos, but you have to confess it. So, hindi pwede darating tayo sa punto na, Pastor, may kasalanan ko na to habang buhay ko na to. No, you need to confess that sin. Dahil ang napapatawad lang na kasalanan ay ang mga kasalanang hinihingi ng tawad. Number 2, syempre, repented sins or lifestyle. Hindi sapat yung sorry. Kaya pinapatawad tayo ng Diyos dahil may kalakip yun na pagbabago at kapangyarihan. So, pag tayo humihingi ng tawad, kasabay nito ay yung pagtalikod natin, yung kagustuhan natin at yung decision natin, susubukan ko uling lumakad ng matuwid. Dahil kung hindi, kapatid, grace will not cover those kind of sin. Kailangan hinihingi natin ang tawad at pinagsisisihan natin, tinatalikuran natin. Ngayon, mapapatawad ang mga kasalanan, meron tayong itinatawag na perfection, imperfection, o lifelong battle with flesh. Ito yung mamamatay na lang tayo, hindi pa rin tayo perfect. Cover yan ng grace ni Lord. Lahat tayo mamamatay na may hindi natapos na battle sa sin. Either sin yan ng, kayo na mag-distinguish kung anong sin. Pero, dapat, hindi ka tumitigil sa paglaban sa battle na yan hanggang sa mamatay ka. So, Pastor, hanggang kamatayan ng battle? Yes. Sa sin. Hindi yan natatapos. Alam niyo, ako na-realize ko habang pinag-aaralan ko to, bigla ako na-realize, ang gera hindi siya natatapos pag ubos na ang kalaban. Tama ba? Ang gera natatapos pag dineclare na tapos ang gera. Tapos merong mga slave of war na tinatawag. Tapos yung mga natitira na mga sundalo, magiging alipin o ikukulong sila kasi prisoners of war pala ang tawag. So sa mga gera, sa mga World War I, World War II, hindi natapos ang gera dahil naubos ang Japan, ang Amerika, si Hitler na. Hindi natapos ang laban. Pero dahil dineclare na natapos ang laban. Ganon ka din, kapatid. Salamat sa Panginoon. Mamamatay tayong hindi perpekto. Pero mamamatay tayong tinitignan ng Diyos na banal, malinis sa Kanyang paningin. Pinatawad sa ating mga kasalanan. What if na lang? Para ma-appreciate pa natin. Paano kung kailangan mong tapusin yan? Pag hindi mo natapos yan, hell ka. O, bibigyan kita ng biyaya. Dapat may requirements ka. Tapusin mo yan. Dahil pag 83 ka na, mamamatay ka na. Pag hindi mo natapos yan at the age of 83, hindi ka sa heaven. Pero hindi ganun ang biyaya ng Diyos. Ayun yung tinatawag na battle of the flesh. Yung ating imperfection. Sabi nga ni Bishop Edgar, ang na-born again sa atin, hindi yung katawan natin. Kasi pag sinabing pinanganak muli, dapat balik ka sa baby, di ba? Baby face ka uli. Hindi, ang na-born again sa atin yung spirit natin. Ngayon, yung soul natin, tsaka yung flesh natin, yung katawan natin, hindi na born again yan. Kaya ang dadaan talaga sa proseso ng pagbabago, yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung kaluluwa na tinatawag, yung ating soul, at yung ating katawan. Kaya di ba pag born again ka, hindi naman agad nagbago yung pananaw mo.
Tama ba? Pero unti-unting nagbabago yung kaluluwa mo. Nagbabago yung isip mo, nagbabago yung puso mo, yung pagmamahal mo, di ba? Nagbabago din yung decision making mo. At the same time, dahil nagbabago yung kaluluwa mo, nagbabago din yung katawan. Tignan niyo yung tatay nila nila Beth. Nagbabago yung itsura, tama? Pumupogi, tumataba. Diba? Pag nakikita ng mga kaibigan niyan tambay sa labas, parang natuwa nga ako na binati siya ng barkada niya. Sabi, ayos parang tumataba ka na. Nung huling kita nila kay tatay, hinihingal na dyan sa gilid ng bakery. Pero dahil na born again yung spirit niya, ini-influensyahan yung kanyang kaluluwa na ang kanyang isip, puso at yung decision making, yung will. Kita mo naman ngayon si tatay. Di ba? Kaya lalong nai-inlove yung asawa eh. Kung dati inlove na sa ganun, hinihingal. Ngayon, mas nai-inlove. Tuloy-tuloy mo yan, tay. Panghawakan mo yan. Di ba? Palakpakan nga natin ang Diyos sa mga nagtatagumpay sa mananampalataya sa Panginoon. So, mamamatay na lang tayo, lumalaban pa rin tayo sa kamatayan. Mamamatay na lang tayo, pipili tayo. Will we curse God in the hospital? Or we will praise Him in our deathbed? Hanggang kamatayan yan. Your decision to choose God in your life is your lifelong battle. Kaya hindi naman totoo na porket, di ba? Halimbawa, kaka-Sunday lang. Tapos, Sunday, nagpuyat ka na naman, Facebook, tapos biglang rapture. Iwan na ako kasi si Lord nakakaalam. Yung mga temporary mistakes natin, hindi yun yung basihan. Yung imperfection mo, hindi basihan yon. Pero, it's a reminder to us, di ba? Yung ating lifestyle, dapat naaayon yan sa salita ng Diyos. Kung talagang may napulot ka nung Sunday, di ba? May impact yan sa'yo dapat. O hindi lang pag Sunday, pag nagbabasa ka ng Word of God. But when the complete and perfect comes, the incomplete and imperfect will vanish away. So sabi, kapag dumating na ang pagtatapos ng lahat ng bagay, yung imperfect daw, tayo daw imperfect, ay magtatapos din. So ibig sabihin, ina-expect na ni Lord na si Beth, pag kinuha niya, hindi, ano ba naman to? Ilang taong ko inalagaan, hindi pa rin perfect. Hindi, i-expect niya. Hindi ka perfect, Beth, pero suot-suot mo yung righteousness ni Christ. And because you have the righteousness of Christ, it will manifest the righteousness truly in you. Sabi nga, di ba? Do not be deceived. Those who are righteous, practice righteousness. So sinasabi natin, suot-suot natin yung righteousness ni Christ, talagang magmamanifest yan. Pero hindi perfect. Pero kahit pa paano, makikita mo yan. At si Lord ang nakakaalam niyan. Sabi, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. Now that I have become a man, I am done with childish way and I put them aside. So makita nyo, no? Mamamatay tayo imperfect, pero isang araw, magmamature ka habang tumatagal. Be patient with yourself. Be patient with one another. Kagabi nga, mayroon kaming manly talk ng 3 kong kaibigan para we realize, parang ano na tayo, no? Parang mga adult people, adult man, mga lalaki na nag-uusap ng mga bagay-bagay. Now, without the childish talk or childish attitude, na parang kaya nating tanggapin yung kung ano man yung isang bagay na mahirap tanggapin noon o hindi natin matanggap noon. Dahil nga, tayo ay tumatanda, lumalago, na dating isip bata, kilos bata, diba? Ngayon ay nagiging man na. Nagmamature. So kayo din, magmamature din kayo sa pananampalataya. Okay? So, ayan ang sinasabi nating sin na covered by the grace of God. Pero, as the grace is available, sin still leads to death. In James chapter 1, 13 to 15, and remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong. He never tempts you, anyone else. Temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away. And this desire gives birth to sinful action. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. So, kita nyo?
Dito sa verse na ito, una daw, huwag natin pagbibintangan si Lord. Katulad nung lalaki na nabalitaan nyo sa news, yung pumatay ng joyride driver. Ang sabi niya, nung nakita na yung patay, umiiyak siya. Ba't ka umiiyak? Sabi ng interviewer. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako yung ginamit niya para mangyari to. Although God can use the evil things to make it good, pero hindi ang Diyos ang magtutulak sa iyo magkasala. Doon tayo muna sa katotohanan na yon. Hindi natin pwede sabihin, kaya ako nandito ngayon kasi ang Diyos, ilagay ako sa gantong proseso, kailangan maging addict muna ako, masamang tao, or kung ano man yung mga masasama, or rapist, or what. Pero bigla akong binago ng Diyos dahil ayun yung gusto niyang plano niya sa akin. No. Hindi ganun yon. God will not tempt us to sin because He is not an evil God. He is a perfect and good God. Tandaan niyo yan. Ay huwag natin sasabihin, pag nakagawa tayo ng mali, si Lord ang may dahilan. No. May temptation. It's Satan who tempt us. Pero kapag tinetempt tayo ni Satan, kayang gamitin ng Diyos yung masama. Kahit na masama ka, He can turn it for good. Kapag willing ka na mag-all out na i-surrender lahat sa Panginoon. Pero sabi niya, temptation comes from our own desire. Ang temptation daw, iba-iba yan. Pero you are tempted according to your own desire. Tanungin kita, ano yung pinaka-desire mo? Diyan manggagaling ang temptation mo. Ano yung pinaka-gusto mo? Ayan yung pwedeng gamitin ng kaaway to tempt you. Pero, di ba? Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang desire hindi masama kung ibibigay sa Diyos. Okay? Halimbawa, desire mo na maging mayaman. Hindi masama yun. Basta ibigay mo sa Diyos. Pero kapag ang desire mo, gusto mo yumaman, pero wala ang Diyos sa buhay mo, gagamitin nyo ng kaaway to tempt you, ayun yung kahinaan mo. Siguro, ang ilan sa inyo, hindi temptation pera. Kasi hindi naman yung desire mo, hindi yung ultimate goal. Kaya ang temptation is based according to your own desire. Sukat yan sa iyo. Kaya bawat temptation, exactly fit sa iyo. Hindi maliit, hindi rin sobrang laki. Kasi sobrang liit, saktong-sakto lang. So, mahirap ba matempt? Yes, mahirap. Kasi nga sukat sa iyo eh. Uniquely. So, halimbawa, may isang bata pa lang sa faith, isang matanda na sa faith. May temptation yung bata, may temptation yung matanda o matagal na sa faith. Parehong mahirap sa kanila yun kasi sukat sa kanya yun eh. But take heart, ang sabi dito ng Panginoon, nasa kabila ng ganyan, na itong mga temptation natin na maglalayo sa atin sa Panginoon, ay magdudulot ito ng mula temptation, magiging kasalanan. Ang temptation, hindi pa kasalanan yan. Kaya nga minsan, di ba, naglalakad ka, bigla kang intrusive thoughts na ang tawag nila, no? Intrusive thoughts. Bigla kang may nagawang ganito. Bigla mo nasuntok, intrusive thoughts. Temptation yan sa Bible. Okay? That's temptation. Ngayon, wala pa yan eh. Halimbawa, parang may biglang temptation na parang biglang gusto mong gumawa ng mali. Bigla lang pumasok sa'yo. Naalala ko nga, may isang lalaking youth dito. Nagkikentuhan kami. At ayun yung usapan namin about sa sexual scene. Sabi niya, oo nga, pastor. Ako, lalaki naman ako, pastor eh. Pero bigla na lang, pastor, bigla ako may naisip na lalaki na nakaubad. Uy, bading ka, no? Hindi dahil sa bading siya. That's the temptation na pinupukol ng kaaway. Kahit hindi ka naman bading, kung ano-ano pinupukol sa isip mo. Di ba sa panaginip nyo, hindi nyo na may iniisip yung kasalanan. Pero parang, bakit ganon? That's the enemy who's nagpupukol ng temptasyon. Hindi dahil sa yun ka. Hindi dahil hinahanap ng kaaway, saan kaya to? Saan ko kaya ito madudulot na magkasala? Kaya pag may ganun thoughts, anong ginagawa natin, mga Christian? I-rebuke! Nire-rebuke agad yan, hindi yun. Uy, ayos yun na. Tapos nag-imagine ka na.
Tapos, pag naiisip mo na, i-rebuke mo na. O, halimbawa, fetish mo, di ba? O, ikaw, kabataan, fetish mo. Fetish ko, maiksi buhok, singkit. Mga ganyan yung mga kabataan. Yung ano lang, introvert, tahimik na lalaki. Pag nakita mo na yung temptation na yon, rebuke mo na. In Jesus name, ano ba iniisip ko? Hindi ko pa nga tapos yung assignment ko. Ay, agad pinag-iisip ko. So, just rebuke it right away. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon. Tama? Halimbawa, nagpe-pray ka. O, nakabukas yung wifi mo. Biglang yung Netflix. O, showing now. Nako. Rebuke mo na. Nagpe-pray ka eh. In Jesus' name. Well, sabi ko nga, ang battle, hindi yan sukat kung ano malaki o maliit na kasalanan. Sin is sin. And I admire people na battling small sin and big sin. Nakakatuwa kayo dahil namumuhay kayo sa biyaya ng Diyos. And when sin is allowed to grow, so ito, kita nyo, no? Una, temptation lang yan. Mga tingin-tingin, sulyap-sulyap. Sa mga high school student, no? Ganyan pa ba kayo? Kasi kami dati noon, kami ni Vanna noon, sulat-sulat sa papel, tapos bigay-bigay, tapos papagalitan kami ni mentor. Nalaman ko, nililigawan mo si Vanna. Kami noon, aantayin ko pang lumabas ng bahay si Vanna noon. Wala pa kaming Facebook noon, Oy, nandito siya ngayon, ganyan-ganyan. Kami, lalakad kami sa eskinita, dadaan ako sa Pre, kasama ko pa yung kaibigan ko noon. Si Makmak, ka-churchmate ko pa, di ba? Pasaway. Puntahan natin yung bahay ni Vanna, tignan natin kung lalabas. Nandun lang kami, habang kami doon. Tapos matatapos yung araw, hindi lumabas, pre. Wala, uwi na tayo. Ngayon, wala, chat-chat na lang, Hello. Gusto kita, gano'n na agad kami, gano'n kami noon eh. May pagka... Tapos si Vanna noon, kwento niya sa akin, yung pag naiisip niya ako sa gabi, makikinig siya ng radyo. Pag narinig niya yung favorite love song niya, feeling niya, the stars are aligning to us. Uy, narinig ko yung love song namin ni Pido. Feeling niya, inaano kami ni Lord, no? Pinagdudugtong yung aming sitwasyon. Kayo, makikinig na lang kayo, Spotify, YouTube na lang. Naiisip ko siya, makikinig nga ako ng Marilag. Lumana no? Kami hindi, abangan namin sa radyo. May inis kami, ano ba naman, hindi pa tumutugtog yung love song namin. Si Rerek, okay na mo, umaming ka din. Ayos ba, mga chong? Yeah. Sinanay balan nyo kasi talagang, alam nyo, sasalamat ako sa Lord kasi hindi siya sumuko sa akin eh. Baliktad. Temptation nyo. Okay, so doon na tayo. Balik tayo sa truth. Sin which leads to death. Meron talaga. Ito na nga, unconfessed sin. Pag hindi natin kinoconfess yan. At the same time, meron na tinatawag na habitual sin. Ito naman, yung mga kasalanan na sinasabi ni Paul na hindi mo na nilalabanan, but you give up on it. You give in. At kapag ganito na yung sitwasyon, alam mo kapatid, medyo delikado to. Dahil dito, kumikilos na si Jesus. Si Holy Spirit. Pag may mga gantong sitwasyon. Minsan, di ba, ayaw na natin magsimba. Kailangan pa ni Lord dalhin tayong hospital. Kailangan bigyan pa tayo ni Lord ng malaking dagok sa buhay para bumalik sa Kanya. Ayan yung mga habitual sin na matindi ang paraan ni Lord. Kaya nga, stubborn love, kung stubborn pa rin tayo, stubborn love talaga ni Lord. Matigas na pag-ibig yung ipaparamdam niya sa atin. Pero ang mahalaga, hindi sumuko ang Diyos. Kasi, di ba, ganun din naman sa mga anak. Kami, mga tatay, di ba, pag nagkamay, hayaan mo yan, pag nakulong yan, sige, para matikman niya. Di ba? Ganun mga tatay. Yung mga nanay, wag, kung ano niya. Iba, magkaiba. Hindi ko sinabing magkalaban, magkaiba, pero parehong pag-ibig. Tama? Hindi naman porket hindi strong yung pag-ibig, hindi na pag-ibig yun. Still, it's love. Minsan may gentle love, may stubborn love. Diba? At itong habitual sin, you would remember that Paul saying, I do what I do not want to do, and what I don't want to do, I do. So parang diyan, dahil sa mga ganong teaching,
nami-mislead tayo thinking na, ganun pala. Kahit na gusto kong gawin, hindi ko magagawa dahil ganun ako. Yes, kapatid, that's true. May mga bagay na hindi mo magagawa kahit na gusto mong gawin at yung gusto mo, hindi mo magawa. Pero, hindi naniniwala si Paul sa habitual sin. Ang sinasabi niya sa atin, darating talaga tayo na minsan kahit gusto mo, hindi mo magagawa. Pero kung babasahin niyo yun, yung Romans, yung mga binabanggit niya na yun, lagi may kadugtong yun, yung grace, yung empowering grace ni Lord. Hindi napuputol doon eh. Now, habitual sin, si Paul, kinokondemn niya to. Hindi siya naniniwala na ang Kristiyano, yung tinatawag na, di ba sabi, yung thorn in the flesh ni Paul, hindi yun habitual sin. Siguro imperfection yun, na talaga hanggang mamatay siya, hindi siya perfecto, nagkakamali siya, pero hindi siya naniniwala na ang isang Kristiyano pwedeng maging alipin ng kasalanan. Ulitin ko, walang Kristiyano na pwedeng maging alipin ng kasalanan. Either you are a slave of the Holy Spirit or you are a slave of the devil or the sin. So make up your mind. Either you believe this or you don't believe that. At meron din, ito'y magli-lead to death, unaddressed strongholds. Yung mga strongholds natin na hindi na natin hinaharap. Sinasantabi na lang natin. Alam mo kapatid, hindi yan pinahintulot ng Panginoon para manatili sa buhay mo. Pinahintulot yan ng Panginoon. Bakit? Para saan ba lahat ng bagay? Sa tingin nyo, kung tatanungin ko yun, the end of all. Ano ba ang dahilan ng lahat ng bagay ng nilikha ng Diyos? For His glory. So every stronghold is for God's glory. Unpaid sin. Ito rin, medyo parang tricky. Pero ito lang naman ibig sabihin dyan. May mga taong hindi na narinig yung mabuting balita ng Panginoon, kaya hindi na nila matatanggap yung biyaya at kapatawaran ng Diyos. Unpaid sin. Although bayad na yun, kaso hindi na nila hinanap si Jesus. Hindi na nila hinanap ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya hindi na nila natanggap din yung biyaya na kalakip ng mabuting balita. Kaya kapatid, kung may mahal ka sa buhay, hindi alam ang good news, ipaalam mo sa kanila. That's the only way that their sin will be covered by grace. Ito intriguing din. Blasphemy of the Holy Spirit. Sabi ni Jesus, walang kapatawaran ang pag-alipusta sa banal na spirito. Well, kung ako tatanungin, kahit biruan, hindi ko na lang idadamay si Holy Spirit. As much as possible, kahit mga meme, hindi ko na lang, halimbawa, biruan o tawanan, tapos parang, kasi, alam nyo mga kapatid, kung matatandaan ninyo, meron pa ring boundary ang relationship natin sa Lord. Meron niya na tinatawag na thin line, na dapat hindi ka rin lalagpas. Naalala ko noon, yung kasama ko yung tatay ko sa Divisoria, nagtitinda kami ng damit. Uso yung mga pop-up na paputok, yung tak, 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 tak. Pag pinukol mo, pumuputok. Alam mo ginawa ko? Pinukol ko sa ulo ng tatay ko. Tak! Tas tumawa ko ng malakas. Akala ko yung tatay ko, matatawa din. Alam mo, response sa akin ng tatay ko, bastos ka. Hindi tama yan. And then I realized, kahit na close kami ng tatay ko, meron pa ring boundary dyan na dapat hindi ako lalagpas. Parang yung Israel yan, di ba? Yung sa Mount Sinai, yung haharap na sila sa presensya ng Diyos. Sabi ng Diyos, maglagay ka ng guhit. Dapat walang lalagpas dyan. Pag may lumagpas dyan, mamamatay. I heard this from Pastor Jerwins ng Molino Church. And I realized, nga no, I know you love God. Para tayong magkaibigan, ang Panginoon kaibigan natin yan. Pero alam mo kapatid, there is a thin line that you are man and He is God. That He is holy and you are not, and you are only holy by the grace of God. At may mga ganong thin line sa bawat relasyon.
dapat hindi ka lalagpas doon. Dahil pag yan, nilagpasan mo, nawawalan ka na ng respeto sa Diyos. At one thing is the blasphemy of the Holy Spirit. Huwag na nating idamay. Pero, as I read and study yung blasphemy of the Holy Spirit, para sa akin, ito talaga yung mga tao na, sabi sa Hebreo, kayo, natikman nyo na yung biyaya ng Diyos, natikman nyo yung tamis ng pag-ibig niya, yung kapangyarihan at himala ng banal na Espiritu, pero tumalikod pa rin kayo sa pananampalataya. Imposible na kayong maligtas. Ayun yung sinabi sa Hebreo. Para sa akin, at pwede nyo rin pag-aralan, pero kung biruan, wag na natin, para sa akin wag nyo na lang din. Parang ano lang din yan. Di ba may mga birong ayaw nyo? Ganon din sa Diyos. Wag na natin idamay si Holy Spirit. Or using God's name in a nonsense, di ba? Parang, let's learn. Siguro mas maganda na lang. Kahit pa paano, meron tayong paggalang pa rin. Alam ko, love nyo si Lord, love natin si Lord. Pero hanggang saan ba yung sa tingin nyo na dapat yung treatment sa ating Panginoon? So ito nga yung blasphemy of the Holy Spirit. Ito yung mga tao, nasa iyo yung power ni Holy Spirit, but still, you don't believe and you don't accept and still live unrighteously. Para sa akin, yun talaga yung tinatawag ko na blasphemy of the Holy Spirit. Kasi minsan sinabi to ni Jesus, nagpapagaling siya ng himala at nagpapalayas ng demonyo, pinagbintangan siya, ay ikaw, sa demonyo yung ginagawa mo. So sabi ng Diyos, wag niyong gagawin yan. Pero makita mo, no, dito si Jesus, ayaw niya na nadi-disrespect si Holy Spirit. Si Father naman, ayaw niya na hindi rin natin ina-acknowledge si Jesus. Ganon din si Holy Spirit. God is holy. Find your place. Ilugar pa rin natin sarili natin. Actually, very ano na nga tayo, di ba? Talagang, as much as possible, we pour out our heart to the Lord na parang hindi natin nilalagyan na ng limitation. Kasi gusto natin talagang all out di ba? Parang walang tinatago. Pero there is still a thin line, a boundary that we should not, hindi mo dapat lagpasan yan. So ingat lang. Gusto ko lang din kayong paalalahanan dahil kung sinabi ni Jesus yan, at hindi rin naman malinaw talaga, kahit sinong theologian ang tanongin nyo dyan, at hanggang ngayon ay debate yan. Pero para sa akin, mas maigi na lang kung hindi malinaw, di mag-ingat ka na lang. Diba? Pwede naman, di ba? Marami ka naman pwedeng pagtawanan Pag nakita mo na na-slay ng Holy Spirit, wag mong pagtawanan. Pag nakita mo nagtatangs, wag mo sabihin sa demonyo yun. Porket hindi mo naintindihan, naunawaan, sabihin mo, hindi sa Diyos, wag. Wag na lang, tumahimik na lang. Diba? Imbis na sabihin mo, sa demonyo yan. We don't know At until now pa rin naman, pinaglalabanan yan. Pero sabi nga ni Pastor David, we have our minor theologies differences. Instead of winning arguments, why not winning souls na lang, di ba? Sabi ko na-realize ko rin yun, wow, oo nga, no? Busy-busy yung mga denomination, sino ang tama at mali Hanggang sa nakalimutan na, mga luluwa. So, this is one thing. Ingat lang, wag na natin idamay yung banal na spirito. Halimbawa, kayo magkaibigan, di ba? Meron kayong close, sobrang close kayo. Minsan nga, si Wally, may nakita siyang kakaiba sa akin sa likod ng Di ba, Wal, nakita mo sa'yo ko lang pinakita yung Wal. Di ba? Pero meron pa rin siyang hindi nakita sa akin. Wag mo na ikikwenta yun, sa atin lang yun. Pero sa inyo rin, di ba, sa relasyon ninyo. Meron kayo na pag ito, dahan-dahan, wag ka lalagpas dyan dahil hindi dapat ka lalagpas dyan. We should respect God. Respect the Holy Spirit. Kung hindi mo maintindihan, wag ka na lang hayaan mo na lang sila. Kung hindi naman nagdudulot ng kasamaan, di ba? Kung hindi rin naman heretical, ayun naman yun Kung hindi naman heretical, wag mo nang pakialaman yan.
Kayo naman na nagtatangs, di ba, na i-slay, wag naman nahuhusgahan yung mga, hindi nagtatangs, kulang ka. Bitin. Yun, hayaan na natin sa Diyos yun eh. Dealing na yan nila sa Panginoon. Di ba? Pero syempre, I encourage you. Ako na nakakaranas, at yung ilan na nakaranas sa dito, I encourage you. That's the truth. Syempre, kung ano yung naranasan mo, gusto mo i-share, di ba? So that's what I'm saying. Hindi ko pinipilit, pero I'm asking you, be open. Kasi iba yung nararanasan ng isang tao na pupuspos ng banal na spirito. Ay, ang haba pa. Tapos may mga list pa ng mga tao who will not inherit the kingdom of God. Let's just read it. Mabilis lang. Tapos magtatapos na tayo in our conclusion. Sa Galatians 5:19, verse 21, ang sabi dito, may mga tao na hindi makatatanggap ng kaharian ng Diyos. Ngayon, hayaan lang natin i-enumerate. Kanina, habang nakikinig kami kay Pastora Tere, pinag-uusapan niyo patungkol sa kung paano mo mamahalin si Lord, kung paano mapapalalim yung relasyon mo, at ano yung nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Ngayon, nagkaroon ako ng part in my heart, gusto ko malaman yung mga bagay na naglalayo sa akin sa Diyos. Kasi ayoko mapalayo sa Panginoon eh. At binasa rin itong verse na ito. So let me just read it to you. Let's just list it para naman kahit papano, hindi tayo iwas ng iwas. At least, di ba, we are talking about it, we are addressing it. Now, the deeds of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you. So yung carousing dito, ibig sabihin, yung bagay na parang pleasurable na gawin pero nakakasama sa iyo. Pero pleasurable sa iyo, pero nakasasama. So yun yung mga list na binanggit dito ng Panginoon. Sabi niya, malinaw na malinaw, will not inherit the kingdom of God. Paano, Pastor, kung mamatay ako, may ganyang kasalanan? As long as you don't give in and keep fighting against it. Kasi declaration mo rin yan, kaya mo nilalabanan kasi alam mong hindi ikaw yan. Di ba? Halimbawa, outburst of anger. Ako. Pag nag-give in ako, hindi, ganito ako talaga eh. Nag-outburst ako ng anger. If I give in to that and justify it, I will not inherit the kingdom of God. But if I keep on fighting against it, talagang hinaharap ko at hindi ako sumusuko, ibig sabihin, ako mismo naniniwala, kaya ako nga nilalabanan kasi alam ko hindi ako yan. Another thing, 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Kasi, alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng i-deny eh. Kaya nga nilista yung mga yan, ibig sabihin, it is not meant for us to keep it. It is meant to be overcome. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, idolaters, nor adulterers, homosexuals, nor thieves, the greedy, nor those who have habitually drunk, and nor verbal abusers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So yun yung mga list. Kung meron tayong ganyan, overcome it. And by the grace of God, His grace is sufficient, and greater is He who is in us. Last verse, Revelation 21, verse 8. At least, di ba, ini-expose natin sa liwanag yung mga kasalanan. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot ni banggitin. Rebuke it. Apprehend it. Di ba may mga ganyang battle tayo, as much as possible, ayaw na nating isipin, but you need to face it. We need it to face it. Sabi sa Revelation 21, verse 8, but for the cowardly, sa duwag, unbelieving, sa hindi naniniwala, abominable, sa mga talagang gumagawa ng karumal-dumal, na kasalanan, mga mamamatay tao, sexual immoral person, sorcerer,
Ito yung mga nagbabasa ng horoscope, tigilan na yan. Yung mga naniniwala pa sa mga stars or aligning, hindi yan sa Diyos. Yung mga hula-hula, hindi rin sa Diyos yan. Yung swerte-swerte, hindi rin sa Diyos yan. Abomination yan sa Panginoon. Huwag tayo naniniwala sa mga panaginip na ginagamit natin for gamble, ginagamit natin for our own desire, that's not from the Lord. Masama yan. Pag hindi natin binitawan yan, may sinabi dito. And idolaters, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O yung mga kinikilala natin Diyos sa ating mga buhay. Mga bagay na mas mataas sa Diyos. Mga bagay na hindi natin sinusuko dahil mas mahalaga itong bagay na ito, itong tao na ito para sa Diyos. Ang sabi, idolatry yun. At if we will not give it up to the Lord or we will give in at hindi na lang tayo lalaban na hayaan na lang natin. At sabi, all liars, lahat ng kasinungalingan, may white lies, green lies, hidden lies. Ano mang lies yan? All liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. So, ang linaw-linaw naman, no? So, this is the hope. Ito yung hope, pag-asang binibigay sa atin ng Panginoon. Those are listed to encourage us and to warn us. Those are listed for the Lord, for us to know. Kasi kapag hindi pa yan nilista, mamaya pag-awayan pa natin yan. Diba? Those are listed for us to know that this is a clear sin, this is a clear battle that you need to overcome, you need to surrender to the Lord. These are the things na not dangerous. Maraming kasalanan. Pero itong mga nakalista na ito talagang pag nahook ka dyan, talagang mahirap makalaya dyan. So, binigay yan ng Panginoon para sa atin because He loves us. Little children, ang mga anak ng Diyos daw, make sure no one deceive you. The person who practices righteousness is righteous. In the same way that Jesus is righteous. So sabi dito, huwag kayong madadaya, huwag kayong malito. Ang taong matuwid namumuhay ng matuwid. Katulad ni Kristo. Pero alam nyo kapatid, gusto ko ding magbigay ng disclaimer, still, yung mga religious acts natin doesn't declare us or doesn't mean that we are truly living righteously. Kasi ang Diyos pa rin nakakakita ng puso natin. Minsan, mas repentant pa yung isang taong nasa labas at umiiyak at hindi niya alam yung gagawin niya, naguguluhan siya at tumingin sa langit, tumingin ng tawad sa Diyos, kaysa sa akin na nakatayo dito pero hindi ganun kalalim yung paghingi ko ng tawad sa Diyos. At ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Kaya wag nating huhusgahan. But we can judge righteously, di ba? Ano naman sabihin na parang wag kang tulungan pa rin, di ba? Tell them that it's wrong. Pero include ourselves, di ba? Pero sinasabi dito, wag naman kayong magpapadaya. Kung nakikita mo na namumuhay ka na ng mali, wag natin sabihin, puro puso lang alam ni Lord yung heart ko. In the same manner, kailangan ganun din, balance pa din. Na kapag nakikita mo na hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi natin pwede sabihin na mahal ko pa rin naman si Lord. It should ring a bell. Parang mahal ko pa ba ang Panginoon, di ba? It's still God. Deal it with the Lord. Ang Diyos na ang bahala dyan. Pero at least we are thankful may church na tumutulong sa atin, who is loving us, encouraging us, and even rebuking us. A blessing yun. In the same way that Jesus is righteous, the person who practices sin belongs to the devil. Nakita nyo, no? Straightforward. The person who practices sin, hindi lang nagsisin, no? Pinapractice, ini-expert. Practices sin belongs to the devil because the devil has been sinning since the beginning. Dahil yan na talaga ginagawa niya. So kung ganyan yung nagiging pamumuhay natin, kung may nakikita tayong pagkakamali ngayon, no? God is redeeming you, no? God is redeeming me. God is redeeming us. Diba? Hindi yan sa Diyos. God's Son appeared for this purpose. Dumating si Jesus para sa isang kadahilanan to destroy the works of the devil, our defender. To forgive us and to deliver us to the power of
the devil. Kaya huwag kayong matakot kay Satanas pero huwag niyo siyang minamaliit. Huwag tayong parang triggered na parang hindi ko kaya yan. Kaya mo yan sa biyaya ng Diyos pero huwag mong minamani-mani si Satanas. He is adversary, mandaraya yan. Sabi dito, those born of God don't practice sin. So tayo daw mga born again, we don't live habitually sa sin. Pag alam nating mali, nilalabanan natin yan, we don't practice it. We don't go to expertise of sin, but instead, God's DNA. Ang ganda ng version na ito. God's DNA remains in Him. They can't sin because they are born of God. Grabe, no? DNA. Sa original na salin na sinasabi dyan, yung iyong pagkatao talaga ay sa Diyos na. Kumbaga, it's in the genes, di ba? Kung kayo, pamilya ng musikero, 95% musikero anak mo kasi musikero ka. Kung dancer ka, dancer yan. Ngayon, kaya di ba, mga linyahan ng mga magulang, anak ko yan kasi ganyan ako. Di ba, pag maganda yung ginagawa, sa akin mana yan. Pero pag pangit na, hindi ko anak yan. Mana yan sa nanay niya. Pero pag maganda nangyayari, sa akin mana yan. Tapos nagsiselos pa yung isang magulang na, ba't siya yung napapapurihan? Dapat ako, di ba? Pero kapag pangit na yung ginagawa, hindi sa akin yan. Nasabi ng Diyos, God's DNA, nasa dugo, di ba? Nasa espiritu mo, ang paggawa ng matuwid. Dapat baguhin mo yung mentalidad mo. Hindi mo pwedeng isipin. Hindi naman sinabi, di ba, na Satan's DNA. So wala ka na magagawa, makasalanan ka na talaga. Yes, we will sin. But because of the grace of God and the Spirit living in us, nakatatak na sa atin. Kaya hindi nga tayo nagmamalaki pag nakakagawang mabuti, di ba? Sinasabi natin sa biyaya ng Diyos. By the grace of God, di ba? It's in the genes. Hindi na rin nakakagulat na nakakapagpatawad ka, di ba? Dati nagugulat ka no? Uy, napatawad ko yun. Pero ngayon parang medyo normal na, no? Napapatawad mo na. Magiging pasensyoso ka na. Kasi alam mo, normal na sa'yo yun Pero dati parang hindi normal sa'yo, di ba? Wala kang pakialam, di, suntukan na lang. Diba? Ganon. Pero ngayon, hindi ka na nagugulat kasi bakit? Alam mo kasi anak ka ng Diyos. And we know, ganon din ako. Ganon din tayo sa treatment natin sa isa't isa. Madaling mapatawad ang kapatid kapag iniisip mo na alam mo anak ng Diyos yan Alam mo, deep inside of his being, he is a child of God. Kung may nagawa man siyang mali, o may nagawa man akong mali, alam nyo na anak tayo ng Diyos at kaya nating tanggapin ang isa't isa dahil because we know the truth which is hiding and also exposed to us na tayo'y mga anak ng Diyos. Nasa dugo yan. Kaya nga tayong mga mananagumpay sa Panginoon, nakakapagtaka lang, ang ibang religion, maliligtas ka sa pamagitan ng biyaya at paggawa ng mabuti. Diba? Ayun yung kaligtasan nila. Pero nakakapagtaka tayo, naligtas lang sa biyaya, hindi sa paggawa ng mabuti, pero mas mabuti tayong tao. Tama ba? Parang hindi kayo naniniwala doon. Diba? Makikita mo sila, bumubuhat-buhat ng malaking kahoy. Kasi naniniwala sila, para makapasok ako sa langit, kailangan gumawa ako ng mabuti. Pero tayo, naniniwala lang tayo na may buhay tayong wala hanggang dahil lang sa biyaya ng Diyos. Pero bakit mas mabait ka? Ay, hindi nyo nakakagulat, di ba? Dahil we are not motivated na pumunta sa langit at hindi mapunta sa apoy ng impyerno. Sila motivation lang nila, basta gagawin ko to, wag lang ako mapunta sa impyerno. Ayun lang naman ang motivation di ba? Nila. Pero tayo, our motivation, gusto kong makasama si Jesus. I want to see Him face to face. Alam mo, ilang taon mo na iniiyak si Jesus? Ilang taon ka nang gumigising ng umaga at nagpapasalamat sa Kanya? Natagal na ba? Ilang taon na yung araw-araw na iniiwasan mong gumawa ng mali dahil ayaw mo siya nasasaktan? Ilang kasalanan na yung pinilit mong i-overcome dahil ayaw mo na gumawa ng mali at alam mong nasasaktan ng Diyos? Marami na ba, kapatid? Ilang taon na? Marami ka na bang sinuko? Dekada-dekada na ba? Marami ka na bang iniyak?
para sa Kanya. Ang dami na, no? Huwag kang mag-alala. Isang araw, makikita mo siya, mayayakap mo yung dahilan. Kung bakit ka nagtsatsaga, bakit ka nagtitiis, kung bakit na parang kahit ganito lang yung simbahan natin, nagpapatuloy ka, dahil ang dahilan mo si Jesus. Kahit na yan yung dahilan, katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Yan, tignan mo, titigan mo, di ba? Kahit ganyan yan, nagpapatuloy ka sa Lord. Di ba, tinitiis mo. Kasi, we are longing for that day. Isang araw, Lord, mayayakap din kita isang araw. Mahahalikan din kita. Makakaluhod din ako sa iyo, Panginoon. Mapapasalamatan din kita. Dati ang layo-layo mo, Lord. Inaantay kong mamatay ako. Kwento mo na lang kay Jesus yan. Pagdating mo sa langit, Lord, alam mo, sinasabi ko sa iyo, gusto ko nang mamatay. Gusto na kitang makasama. Hindi mo ako kinukuha. May ganun bang prayer sa inyo? May mga ganun tayong prayer, no? Lord, alam mo, gusto na kitang makasama, gusto na kitang bumalik, ang tagal-tagal mo. Pero ngayon, nandito ka na. Sa harap ko, Panginoon, kasama na kita at hindi na tayo maghihiwalay. I love you so much. Di ba? Hindi mo nakikita ang Diyos, di ba? Pero I love you ka na, I love you. Paiyak-iyak ka pa kanina sa worship, wala naman sa harap mo. Di ba? Hindi mo naman siya nakikita. But because dahil nga, you know, the presence of the Holy Spirit is here, pero isang araw, hindi na lang yon. Hindi na lang presence. Siya na mismo! Nasa harap mo, lumuluhod ka sa Kanya, ang tagal kong inantay ito, Jesus. Inantay kita, ang tagal. Ang dami na nangyari sa buhay ko. Grabe ka. Inantay kita ng napakatagal. Di ba, ayun yung motivation mo kung bakit? Hindi yung dahil ayaw natin sa impyerno, ang babaw nun. No, that's not the reason. The reason is Him. Kaya tuloy lang, kapatid. Kung marami ka nang naiyak, di mas marami kang marami kang koronang huhubarin para ilagay sa paanan ng Diyos. Wow. Ayun yung masarap di ba? Yung gusto mo siyang pasalamatan, pero meron ka lang, 20 pesos, so mabibili mo lang malaking tubig na mineral water. Pero alam mo, deserving niya, Starbucks. Kaya tiis-tiis lang. Di ba? Ang gusto mo, Lord, ihuhubad ko lahat ng corona na ito, lahat ng iniyak ko, lahat ng tiniis ko, nakatabi ko, ka-churchmate ko, lahat ito. Naiinis ako, pero Lord, nagtatawa, yan, naggulpihan na kayo. Di ba? Lahat tiniis ko. Nangingiti yung mga nanay. Naalala niyo po, nag-aaway kayong mga youth noon. Di ba? Ganyan kayo noon Diba? Ngayon, magkakasama pa rin kayo sa Panginoon. Diba? Pwede ba natin palakpakan itong mga nanay na ito? Nag-aagawan pa yan ng crush. Yung mga nanay na yan. Si Ate Janet, alam mo, crush ko si pastor noon Napunta kay Pero ngayon, nasa Panginoon pa rin. Di ba, Ate Janet? Alam naman ni Ate Janet, open secret yan. Gusto niya yung pastor. Kwento naman niya yan, testimony niya yan. Pero di ba, Lord, hindi ako tumalikod kahit inagaw siya sa akin. Inagaw ba? Hindi naman siguro inagaw, we don't know the story, no? Pero sa story ni Ate Janet, parang feeling ko, yun yung dating. Pero whatever it is, Ate Janet, ang nakikita natin si Ate Janet, the longest servant ng PH. Natawa ako, nakita ko siya, sabi ko, tinatawan-tawa na namin sa church, pero siya yung pinakamatagal. Naglingkod sa mas matagal pa sa simbahan dito sa Tondo, no? Grabe. Isang araw makakasama din natin si Lord. Tiisin mo na yan, yung katabi mo. Tiisin nyo na ako, titiisin ko din kayo. Magtiisa na tayo dito. Para, yung kayo mga nasa online, magtiisa na tayo. Magbigay lang kayong pambayad ng internet. Diba? Wala ganyan di ba? Ganyan, wala tayong magagawa. Ayun yung iniwan sa ating iniatang ng Panginoon. Love Him with all our hearts, with all our mind, with all our soul, with all our strength. And love others as we love ourselves. Sabi niya, kung mahal mo ako, mahalin mo yan. Dahil wala kang pwedeng ibang mahalin. Wala ako dyan. Kailangan mong mahalin yan para maiparamdam mo sa akin kung mahal mo ako. Let's all stand. Tayo po tayong lahat.